Umabot hanggang Ilocos Region ang matinding suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular na dito sa Barangay Nagidayan, Bantay, Ilocos Sur, isa sa mga lugar na nakikiisa sa nationwide simultaneous Bring Him Home, a Prayer for Tatay Digong rally. Ilang taga rito ang hindi napigilang mapaghayag ng kalendamdamin habang patuloy ang panawagan na mapauwi na si Duterte sa Pilipinas. Ramdam sa Ilocos Region ang matinding suporta at pagmamahal para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa Barangay Nagidayan sa Bantay, Ilocos Sur. Isa sa mga lugar na lumahok sa sabayang panalangin sa buong bansa. Ilang sa mga dumalo ay hindi napigilang maging emosyonal habang ipinapahayag ang kanilang saloobin para sa dating Pangulo. Kasama sa lakilahok sa prayer rally sa Barangay Nagidayan ang daang-daang residente mula sa iba't ibang lugar sa Ilocos, kabilang ang Lawag, Vigan, Pangasinan, Alaminos, Bolinao, Dagupan at Urdaneta. Panalangin ng lahat, mabilis na makauwi si Duterte sa Pilipinas. Napakasakit para kay Aling Nonet Bucaneg Domicio, residente ng La Union, ang sinapit ng dating Pangulo na kasalukuyang nakulong sa Netherlands. Si Domicio, isang dating cancer patient, ay nagpasalamat sa anak ni Duterte na si VP Sara Duterte na tumulong sa kanyang pagpapagamot. Pamagitan ng kanyang anak si Vice President Sara Duterte, natulungan niya ako bilang pinansyal na pinakaloob niya sa akin nung nakaraan na nangangailangan akong pinansyal sa pagkemo ko noong 2021. Nakarating ako sa kanyang opisina sa Dagupan na pabalik-balik akong humingi ng kanyang tulong sa pinansyal. Kaya salamat kay Vice President Duterte at saka kay President Roa Duterte na kanyang mga suporta na nangangailangan ng mga tao kagaya ko, ng mga cancer patient po. Kaya nagpapasalamat ako na kahit saan man nadako ang mga rally, pumupunta ako kasi nagsosuporta ako sa pamagitan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya nagpapasalamat ako na kailangan na umuwi na si President Roa Duterte. Kaya yun po, maraming salamat. Dagdag niya, malaki ang naitulong ng war on drugs ni FPRRD dahil bumaba ang bilang ng mga adik at naging mas ligtas ang mga lansangan. Masakit din para kay Dan Chan, isang political vlogger na ang taong lumaban sa kriminalidad at droga para sa kapayapaan ng bansa ay siya pang ipinagkanulo ng kapwa Pilipino sa ibang bansa. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang tunay na presidente na nanungkulan sa Pilipinas na nagmalasakit sa bawat Pilipino. Pangalawa, ang pinakamasakit dito na ang Pilipino, kapwa sa Pilipino ay pinagkanulo sa banyaga. Tanging isang tao lang ang nagmahal sa Pilipino, lumaban sa kriminal, lumaban sa droga, at ngayon, yung taong lumaban para magkaroon ng kapayapaan ang Pilipinas, siya pa ngayon ang inuusig ng isang banyaga. Samantala, ipinahayag ni Editha Borja, residente ng Lawag, ang kanyang lungkot at pagkadismaya sa nangyari kay Duterte. Anya, napakabuting tao ng dating Pangulo at hindi siya nararapat sa ganitong pagtrato. Nakakaiyak po talaga ang nangyari kay Presidente Duterte. Hindi ako masaya sa nangyari sa kanya kasi napakabait ng presidente natin. Marami siyang nagawang kabutihan para sa bayanang Pilipino. Marami siyang nagawang proyekto para sa ikaunlad ng ating bansang Pilipinas. Iisa lamang ang panawagan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na manatili siyang matatag at makabalik na sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Para sa Diyos sa Pilipinas Pumato, si Vian Vergabiña, SMNI News, North Luzon.